Manhit, political and geopolitical analyst, lead convener po ng Democracy Watch Philippines, at siya rin po ang pagulo ng Strat-based Group, mga kapuso. Post-SONA tayo, Weng. Yes, Alamin natin oo. kung ano ang panukat ni Professor Manhit dito po sa naging SONA po ni Presidente. Professor, magandang umaga. Si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga, Weng. Magandang umaga, Joel. Opo, Professor, maraming nagsasabi. Kundi man ito ang pinakamaganda, isa sa pinakamagandang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Do you agree, Professor? Pinilit ng ating Pangulo, Joel, na sagutin yung napag-usapan natin kahapon, no, na issue ng talagang hirap ang tao sa ekonomiya nila, sa pang-araw-araw na kabuhayan. Inumpisa niya sa korupsyon, no, na wala siyang parang kikilingan. No? Tapos yung issue ng trabaho, nabanggitin niya with all the approvals on investment. Of course, sabi na iba rin, napakahaba, 1 hour and a half, na ilatag niya yung mga ginagawa nila. Ang sa akin lang, kapansin-pansin, nung nakikinig ako, kung alam ng taong bayan itong mga ginagawa ng gobyerno, hindi ganun ang lalabas sa survey. Ang kulang dito siguro ay mga programang ito, nabanggit ng Pangulo, sana naman napatutupad ng maayos. Kasi mahaba, madami, bawat issue silagot, pero bakit hindi nagre-reflect sa performance rating ng iba't ibang survey firms? Pati rin yung sa issue ng top concerns ng tao, naglabas lang yung Okta this morning, pareho din ng mga lumabas sa Social Weather Station, sa Pulse Asia. So ang challenge siguro sa gobyerno na ilatag ng Pangulo ang mga ginagawa nila, siguraduhin ng pamahalaan, and this is a service to the President himself, from his cabinet, na maipatupad ng maayos ito para maramdaman ng tao so the President can really come out strong in his last 2 years. Ibig sabihin, maganda yung programa, sinasabi may nagawa ang gobyerno pero hindi po nararamdaman ng tao. Kitang-kita yun sa iba't ibang pag-aaral, national, no, ito survey, kasi parang hinahanap natin yung pulso ng taong bayan, ano bang pananaw nila, hindi nagre-reflect. No? Kaya yun ang aking nalulungkot ako sa ganung aspekto kung may mga ganitong intervention na nangyayari sa ating gobyerno. So, yan ang challenge ngayon. After the SONA, patuloy ba itong ipatutupad? Pag patuloy itong patutupad, siguraduhin nating nararamdaman ng taong bayan. No? At parang hindi lang, kasi hindi, limitado rin naman yung intervention sa legislation. No? So more of executive to mga programang ito. But on the legislative side, sana talaga magkaroon tayo ng reforma para wag bumaba ang bigat ng kuryente sa taong bayan. No? Kahapon, especially on the power. Napag-usapan natin, nakukulangan tayo doon sa resulta ng investigasyon sa flood control. Ito, sinabi na ni Presidente. Yes, oo. Yung kanyang pinsan, dating speaker, masasampanan ng kaso ng ombudsman. Anong dating sa inyo paano dapat sukatin niya? May evidence, no, na ipapakita ang ombudsman, ilatag nila at gawing panagutin. No? Siya ba talaga ang nasa taas itong katiwalian na ito? Tapos on the part of the speaker naman, kailangan niya, former speaker, kailangan niyang, so yung kanyang argument, di ba, na walang ebidensya, walang magli-link sa akin dyan, nasa korte yan. So dyan natin mapapakita ng ating Pangulo na wala siyang kikilingan at ang katiwalian ay sana ito lamang ang umpisa. That means na panagot or pananagutin yung mga may sala, pero sa last 2 years, dapat mas open ang gobyerno natin, transparent at accountable sa iba't ibang programa. Huwag lang i-focus dito sa flood control kasi madami pa rin programa ang gobyerno na maaaring hindi natin napapansin. So wala dapat wastage dahil nga hirap ang taong bayan, ang mga programang ito ay makarating dapat sa taong bayan. So we have to go beyond the flood control. Yung wastage na binabanggit niyo, nabanggit ni Presidente Weng, pagtitipid, austerity, no? Yes. Magandang iniutos ni Presidente po ito, yung pagtitipid sa bawat ahensya. Ang ginagawa ng DPWH, in fact, Weng, yung pag-inspeksyon sa lahat ng mga proyekto para matiyak na wala ng proyekto ay ando talaga existing. Yes, buti masipag yung ating secretary, si Vince Dizon, at hindi katulad ng kanyang pinalitan. Kahapon din, napag-usapan natin yung hugot ng mga middle class. Meron na ngayon, Professor. Income tax. Yung income tax po, yung pagbabayad po ng tax, ay pagbabawas ng tax na binabayaran po ng ating mga kababayan. Ako, malaki ang paniniwala ko na hindi hihinang ekonomiya kung magbabawas ka ng buwis kasi pag
nagbawas ka ng buwis, gagastusin pa rin naman ng ating mga kababayan yan. So makakolekta ka ng consumption taxes naman natin. No? So ako'y natutuwa na sana mangyari kasi yan ay pangako ng Pangulo, kailangan ng batas para ito maipatubad at sana marinig talaga ng lehislatura because this will soften the impact of all this tawag ko nga kahapon, di ba, cost of living crisis. Pero maganda yan kasi ako talagang pag natanggal mo yan, malaki ang take-home pay ng ating mga kababayan, matitignan nila yung income nila na sapat. Kasi ngayon, di ba, sabi nga nila, wala na ngang, may trabaho nga pero kulang naman ang kita. Kaya humihingi ng higher wages, higher take-home pay, ang objective niyang panukalang batas na yan. So sana naman talaga mangyari at the soonest possible time. Pero Huwag din Professor, natin intayin ang susunod na taon para mangyari ito. Kaya itong ipatupad at pag-usapan sa Kongreso on both houses of Congress, Senado at House of Representatives. pero yung bang halimbawa, mawawalang kita sa gobyerno sa pamamagitan ng mas malawak na exemption sa income tax ay kayang punuan nung mas consumption tax na ibabayad ng mga tao dahil mas marami na silang perang panggastos. Or May ganung pananaw na ang iba't ibang ekonomiya pero kanya-kanyang perspektibo 'yan, no? Ako naman kaya mas kikiling ako sa ganun dahil ang ayaw pag-usapan natin is yung loss of taxes through corruption. Diba? Loss of taxes or loss of government revenues, isipin nyo, harapin natin ang issue ng corruption, wag ilimita ang wastage sa gobyerno, tapos dadagdagan mo ng less taxes on people, mas lalakas ang ating ekonomiya. Kesa yung tinatax mo na yung mga nagtatrabaho, pinababayaan mo pa ninanakaw ang pondo ng bayan. Yung system loss, pinatatanggal na ni Presidente at inuutos daw niya, sabi niya, demand. Inuobliga ang Kongreso na amyandahan ng EPIRA law. Professor, mukhang nakantin niya yung ito ay mga batas na dapat matagal na, ngunit ang harapin natin dito, ano ba ang system loss? Ang pagkaintindi lang natin, ito yung mga inefficiency of our systems, di ba? Pero may backdoor dyan. Pag naalala kong system loss, yan din na nagbabayad sa mga utang ng ating mga kooperatiba through the years o yung utang ng Napocor bago siya na-privatize yung iba't iba niyang asset. So, sino magbabayad nun ngayon? Kung ang pag-uusapan lang ay tatanggalin yung VAT on the system loss, yun maganda. Kasi ipapatong mo pa. Pinababayad mo na sa consumer na walang kinalaman sa system loss or sa mga utang ng mga assets dati ng gobyerno sa power industry, tapos papatungan mo pa ng VAT. So, kung malilimat ito sa value-added tax na kailangan naman talagang pag-isipan at this time, no? Tingnan rin natin ano epekto nito sa revenue ng ating gobyerno, pero mas importante, sabi ko nga kahapon, di ba, na dapat ang pananaw ng pamahalaan ngayon, nasan ba ang taong bayan? They're basic consumers. Correct. Itong taong bayan na consumers, hirap sa buhay. Pero itong consumers na ito rin ang botante. So ito rin ang magpapasya sa mga politiko. So magandang pakinggan natin sila. I-balance ang kailangan ng gobyerno, lalo-lalo na kung meron tayong mas open government, mababawasan sana ang katiwalian, tapos mabawasan din ang mga bagong taxes. So dapat ang taxes natin is how to unburden the middle class, how to unburden even the lower classes, na kahit sabi nga natin, ang daming ang minuto ang nabanggit tungkol sa iba't ibang ayuda, pagdating naman sa tindahan, mahal pa rin ang bilihin. Maramdaman sana nila with all this removal of taxes na mura ang bilihin, kasi nga may ginagawa ang Administrasyong Marcos Jr. And this would be, again, something that we all want to happen. At makita sana natin in the next 6 months para maramdaman ng taong bayan bago magtapos ang taong 2026. Kasi malapit na matapos na rin ang termino niya. Dahil 2028, June tapos na siya. Kaya nga sa akin, importante itong the next 6 months after the SONA, importante pag-usapan ano ba maging prioridad ng budget kasi ilalatag yan ng Department of Budget and Management. But on one hand, how can we really improve the lives of the Filipino people with these policy interventions na binanggit ng ating Pangulo? Professor, iba yung sabi nga ni Joel, nakuha niya yung kiliti, di ba, ng mamamayan doon sa SONA because populist yung naging deklarasyon ng Presidente kahapon. At saka talagang ito, tama sa gut issue ng taong bayan. Pero iba yung nagpakapopular ka because ito yung gusto mo marinig ng tao. Alam mo, ito yung gusto marinig ng tao dun sa realidad na kaya kong ipatupad ito, Professor Manhid. Hindi ito populist kung ito ay tutugon, sasagot sa pangangailangan ng taong bayan.
lalong-lalo na sa tunay na interventions. That mean Opo. long term. Mm-mm. Hindi yung ipatutupad mo ngayon para umangat ang iyong public satisfaction or trust rating. Mm-mm. Maganda kung long term ito, that this will go beyond your administration, that administrations that will follow will learn Mm-mm. that the consumers are more important than different interest groups in our country. Mm-mm. The consumers are your own voters. The consumers is what drives the Philippine economy when we talk about growth rate. At itong consumer na to, sila rin yung nagtatrabaho. Mhm. Nagbabayad ng buwis, kinakaltas nga sa kanila. Mm. Tapos sila rin yung boboto sa inyo. So magandang itong mga patakarang ito kung may patutupad at maramdaman ng taong bayan. So sa Ayun. akin yung populist kasi at the end of the day, Mm-mm. I've always believed yung tugon ng Pangulo o sino man Pangulo yan sa mga hinanaing ng tao ay hindi populism kung lalagyan ng tama at long-lasting and sustainable and strategic policy initiative kesa yung puro ayuda. Oo. Yun ang concern ko lang. Totoo po Ayuda. yan. Ayun Oo. ang populist. Yes. Pero kung may mga intervention sa ating mga iba't ibang sektor Mm-mm. at mapapatibay ang sektor natin, mapoprotekta ng ating mga mamamayan, Mhm. giginhawa ang kabuhayan, papasok ang mga negosyo, hindi populist sa akin yun. Para nga Okay. mabawasan ayuda. Gusto ng tao Yes. ay trabaho. At yung trabaho, yung kita nila doon, hindi napupunta sa buwis Mhm. at lumiliit ang take-home pay nila. Yun ang aking Sigur- nakitang mensahe ng Pangulo. Pero hindi lang masyado Mm. na-emphasize. Opo. Now with all those intervention, sana lumakas ang kakayahan ng ating mga kababayan to spend more. And as they spend more, it helps their family, it helps also the Philippine economy. Yun nga yung ibaba ang income tax kasabay ng Yes. ayuda. Hindi pwede yung isang kamay weng nagbibigay tapos yung isang kamay naman nagugutom. Totoo yan. Diba? So Mm. mukhang natugunan ni Presidente yun. Pero you being a geopolitical analyst, Professor Manhit, medyo malakas ang palakpakan nung binanggit niya yung West Philippine Sea. Yes. Diba? Mm. Tapos may mga Ang- katagang hinirampas sa Ang pambansang kulang lang awit. sa akin dyan, Joel, Ano po? dapat binanggit. Sino ba yung pinasisiringan? Ah, Doon ako ganun ba? nalulungkot minsan sa Oo. ating gobyerno. Mm. Okay. Hindi pwede tayo kasi walang laman yan kung di mo babanggitin ang gumagawa niyan sa atin. Yan ang bansang China, tinawag tayong unggoy. Yan ang bansang China na inaagaw ang ating karagatan. Yan ang bansang China na hinaharas ang ating mga mangingisda. So tama ang Pangulo. Mm. Pero nung intay ko, babanggitin ba niya? Ang sabi nga namin in geopolitics, you have to attribute. Nung hindi siya sabi ng Russia inaagaw ang Ukraine, naagaw ang ilang portion ng Ukraine. Mm-mm. Diba? Oo. So Sa kailangan binabanggit. Yun Sa doon lang tingin ako niyo? nagkukulang. Pero maganda kahit pa paano. Kasi last year hindi niya binanggit. Pero sa tingin At niyo, sana- Professor, bakit? Sinadya ba yun na hindi banggitin ng Minsan China? yan yung problema yung mga diplomatic. We need to be diplomatic. Mhm. We cannot be diplomatic if we are being treated that way. Mhm. We need to be strong to be treated properly diplomatically. Mm. If we will show continuous weakness, Mm. then we will be treated that way. And yung ginawa Sa bansang kahapon, China na walang control o walang freedom of speech, suddenly ang sagot ng gobyerno ng China, ay, wala kami kinalaman dyan, media lang Yes. namin yan. Totoo yan. Gulat-gulat naman yata yan. Wala ngang control. Lahat ng media takot sa kanila. So, inuuturin nila ang buong mundo. Yes. No? They think they can get away with it. But at least, ako naman, I'm cautiously optimistic. Mm-mm. So magandang ingay ang nalabas na sa Pangulo, sana maging consistent ang policy. Hindi Yes. lamang, kasi consistent sa mga militar natin, sa Coast Guard natin, minsan lumalambot sa Department of Foreign Affairs. Mhm. Wag naman dapat lumambot. Minsan sasabihin, baka dahil ASEAN chair. Oo. Hindi naman pwedeng ASEAN chair lalambot ang interes ng sambayan ng Pilipino. Kasi ang ASEAN chair, magtatapos na yan by November. Mm-mm. Itong problema ay matagal pa at kailangan natin patuloy na panindigan. At least ang Pangulo, nanindigan. We Okay. will not yield. Opo. Alright, siguro Yan. panghuli Lagyan na. natin ng laman. Lagyan Ah. natin ng laman yung we will not yield. Yun hindi binanggit kasi no. Oo. Pero Weakness obvious lang naman. Oo. Ay, hindi obvious yan Hindi ba sa obvious? nakararami kasi. Sa Obvious sa international atin yan. community. Oo. Anyway, itong binabanggit ninyo, mahalaga sa inyo yung 6 na buwan pagkatapos ng SONA. Yes. No? Kasi nga, Weng, ang impression kasi, after this year, lame duck na si Presidente. Totoo yan. Diba? Doon sa Oo. Doon sa natitira bang taon na yun, kaya niyang ipatupad lahat itong mga pinangako niya, at least sa Lasona, Joel. Oo. Yun nga, Professor, Professor. paano yun? Sa akin, kailangan ipatupad. Binanggit mo, siguro naman,
nasukat nyo ang kakayahan nyo, nakita nyo yung panahon na ay umiiksi na, kailangan ipatupad. Kung hindi, yun nga lang nakakatakot dito sa isang gobyernong paalis, yung legacy. Paano ka Yes. maaalala ng Yung taong pamana, bayan? no? Mm-mm. Diba? Kaya yan ang challenge. Kung importante sa'yo ang pangalang Marcos na talaga naman nagkaroon ng negatibong pananaw, hindi mo magandang ganun din na maaalala na hindi natupad ang pangako. So I hope this becomes a challenge to the President and also to his cabinet that, we have 1 year after the next SONA. Mas maganda sana kung napatupad lahat ito at nararamdaman ng taong bayan. Kaysa napatupad again through speeches. Yes. Nabanggit through speeches. Mas maganda taong bayan na nagsasabi. Salamat, Pangulo. Ramdam namin. At kitang-kita to sa mga independent surveys. Nababasa yan, nasusundan. At patuloy namin susundan yan in the next quarter and the next quarter. Kaya sabi ko nga, in the next 6 months, magandang tingnan where are we by December. Yun nga, Oo. maganda. Yes. Ang concern ko lang naman, Professor and Joel, yun na nga ako, si Presidente. Pero malaking parte nito trabaho ng Kongreso, Professor So kung ang magpapetiks-petiks ay Kongreso, bali wala lahat ng pinangako sa atin ni Presidente sa SONA na ito. Kaya nga may tinatawag tayong koalisyon. No? May lakas ang koalisyon ng Pangulo sa House of Representatives. Sabi lang iba, nagde-delay or na-delay dahil sa mga pangyayari sa Senado. So dapat yung majority sa Senado, may 13 votes sila dyan, minsan wag nang magpa-hostage sa mga debate. Mabilisan na kaagad. Mabilisan. Kasi at the end of the day, siguro sisingilin din natin dapat sino bang humahadlang sa mga reformang ito. Okay. Professor, salamat Sir, sa thank oras. you. Thank you. Good morning to you. Magandang umaga po. Magandang umaga rin. Salamat sa pagkakataong ito. Thank Professor you, sir. Dinto Manhit, mga kapuso, political and geopolitical analyst, lead convener, Democracy Watch Philippines. Pangulo rin po siya ng Strat-based group, mga kapuso.